Good day sa inyong lahat mga fellow campers! Welcome back to our channel! So after mag-enjoy sa kagandahan ng Ecoside Campsite and Agricultural Farm, Jump! 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 we will bring you again to another beautiful campsite with clean river, amazing and gorgeous mountain views, Lalagay namin sa YouTube channel niya. and friendly people. Ganda ng view dito. So sit back, relax, and enjoy! Naka-flat na siya. Alam mo, wala ako na. Bye-bye, Ecoside. See you outdoor base camp in a bit. Kurt, say bye-bye. Ang ganda talaga ng experience na yon sa may Ecoside campsite. Kaya naman, naghanap-hanap pa kami ng ibang campsite na malapit dito sa may Ecoside at natagpuan namin itong outdoor base camp na malapit lang talaga. 800 meters lang ang layo mula sa Ecoside campsite. Pero sa aming paghahanap ng lugar na yon, although naka-Google Map kami, dinala kami dito sa dead end na to. Sa mismong ilog kasi kami dumaan, nagkamali kami ng liko. Naligaw na kami. Namin alam kung saan dito. Dito kami dinala nung Google Map, lokong yun. Kaya naman, agad-agad kami bumalik sa main road na katabi lang nung ilog na yan. Susundan mo lang pala yung sementadong daan na yan na papunta ng Santa Ines at may madadaanan kang mapuputol na daan na magiging rough road. Kala mo end of the road pero hindi pala. Meron pa isang river crossing. Maliit na river crossing. Pagtawid mo naman dito sa river crossing na maliit na yan, eto na mismo yung outdoor base camp na nasa kaliwa, yung puro puno na yan ng kawayan. Subalit sa aming pagdating sa outdoor base camp, walang tao dito. Kaya naman umalis muna kami at naglibot-libot sa paligid upang maghanap ng iba pang campsite. Tayo papunta. Wala tao ron eh. Natin dito sa WK ano ba to? Forest Reserve. Tayo, may nakakamp din doon. At sa di kalayuan mula sa outdoor base camp, mayroon ka pang isang madadaan ng river crossing. Hindi ba malalim doon? At isa pa uling river crossing. Pero marami nag-suggest dun sa outdoor. Oh. Tingnan lang natin. Hala. Parang ang taas na to. Pwede mo dyan? Mataas siya mak eh. Yan ito. Pero ngayon. Tapos ayun o, doon ka doon. Kapag talaga nasa unfamiliar territory ka, iba yung pakiramdam. Yan naman. Kaya naman dapat talaga magdoble ingat Tapos ayun. at makaiwas sa disgrasya. Pero dito sa area na to, marami naman dumadaan dito mga 4x4. Hindi namin alam kung nasan kami. Sa aming kagustuhan na makakita pa ng ibang campsite, tinuloy na rin namin na tawirin itong ilog na to. Ano ba kung lang DJ? Tara na tayo. Tara na. Ngunit sa kasamang palad, Mayroon naman ang daan dito. Huwag na, bumalik na lang tayo. Baka puro off-road dyan. Hindi naman natin kabisado. Doon na tayo Tsaka sa nag-iba na yung outdoor base camp. Ano pag wala? Doon sa Marahuyo. Hindi, matulog tayo doon. Walang tao. Di libre tayo. Sabi, oh! Sino kayo? Nagpaalam naman tayo doon sa may-ari. Dito po kami. sa aming pagbalik papuntang outdoor base camp, meron kaming napansin na campsite na parang ginagawa. Kaya naman agad namin itong chinek. Yan lang parang
Ilog? Walang ilog. So may nakita kaming parang ginagawang campsite dito. Wala pa silang pangalan. Galing kaming outdoor base camp. Walang tao ron eh. Diyan. Si Angie daw yung hahanapin namin. Kilala niyo po ba? Outdoor base camp. Oo, si Angie daw yung hahanapin namin eh. By the way, mga kaibigan, pinaalam muna Wow. namin kung pwedeng mag-take ng video dito at kami naman ay kanilang pinayagan. Ito yung ilog nila oh. Wow, maganda rin. Yun. Tapos medyo mabato doon sa part na yun, kaya lang, pero dito maganda naman. Tingnan natin dito. Dang hapon po. Ano yan sir? Parang platform nung kubo? Ah, okay. So yun, naggagawa pa lang sila dito. Medyo mabato yung river, pero may part naman na pwedeng liguan. Ayun. Ganda rin ah. Tapos ayun na yung bundok oh. Ayos. Alam ko na magiging pangalan ng campsite nila. Ano po? Bato-bato. Campsite. De, pero maganda itong part na to, pwedeng liguan eh. Gusto ko yung Tapos doon pa rin oh. formation nyo. Oh, yung rock formation nila, ang ganda. Tapos may Tatayuan po nila ng kubo. may puno. Oh, talaga. Tatayuan daw ng kubo ron sa gitna. Ang ganda kasi may puno sa gitna oh. Paano kaya tumubo yun dun? Tawid kaya tayo. Tingnan namin yung sa kabila. Ako na lang, sige ako na lang. Okay. Okay. Yun. Yun. Oh, eto maganda rito. Uy, gandang tumambay dun oh. Malilim dun sa ilalim na yun oh. Tapos yun yung view oh. Ganda. Pwede. Ayan yung mga kubo nila oh. Ayos. Pwede to, pwede. Ayan oh. Ito yung bagong campsite dito na ginagawa. Meron na silang nakareding para sa CR. Tapos doon yung mga platform ng kubo. Medyo malaki rin yung campsite. Doon yung ilog. Mabato lang yung ilog nila. Pero pwede na rin. Dagdag sa adventure. Tapos yung may-ari daw kahapon galing dito. Doon sila natulog sa taas. Tapos meron ng mga ilang kubo din doon. Pwede ko bang masilip tayong kubo? Hindi pangalan po namin nawawalisan kasi. Sige, okay lang po. Yun. Konting linis pa rito, magaganda na. Tsaka damo. Ang kailangan damo. Pagkatapos masilip ang bagong campsite na yun, agad-agad na kami bumalik papuntang outdoor base camp. Ano? Sa kabila. Una mo kami. Ako nila mag-drive. Sige na! Denied. Masalaan. Gagagaw na naman tayo. At pagdating namin dito sa outdoor base camp, naghintay lang kami ng konti at dumating na rin si Angie na kanilang caretaker dito. Okay, bagong location kami. Nanda oh, puro kawayan. Para siyang may privacy, para siyang may mataas na bakod. Mag-awning lang kami, tarp lang. Tapos sa loob kami ng sakyan matutulog. Ito medyo marami ng butas. Tambayan pwede. Natulog at nagduyan. Pwede na, di ba? Ganito ang setup ngayon. Kurt's there. Gusto pa rin sa grass. Ayaw niya dyan sa may telong niya. Tapos dito muna namin nilagay yung kitchen. Good evening. Ihaw na kami ng, ito yung may pumunta kaninang nabili na yung tilapia at bangus. Setup na meron din kaming kasama dito. Ay dumating, kakarating lang, humahabol sila gabi. Ayos.
Tapos may kasama ring dog. May kalaro si Kurt. Si Sir Mike ata. Mike, di ba? Yung pangalan niya. Yun o. Putik, sunog na nga. Sa labas lang yan. Scrape mo na lang. Dito. Ganyan. Ah. Huwag mo nga yung ganyan. Gusto mo pa ganon. Ay, scrape mo. Di na. Ihaw naman yan. O, yung ano na. Barbecue na. Lagi barbecue. Alright, luto na siya. Bangus na lang. Tapos ito naman, may sunmig ako. Pilsen, syempre. Ang ganda rito sa ano, tahimik na tahimik sa outdoor base camp. Kung alam lang namin na meron ditong ganito. First time namin ma-explore kasi ito eh. Balak sana namin din puntahan yung WK Forest Reserve Farm. Kaya lang din namin nakita. Pustahan tayo. Darating si Sir Ron o hindi? Ako nga darating, ikaw hindi. So pag dumating siya, hindi tayo magpapakasal. Para tipid. Pag dumating siya, hindi tayo magpapamassage. Naubos mo na yata yung tilapia. Hindi, binaligtad ko lang. Hindi pa ako nakakuha. Lagyan na kita dyan, ang dami na kaya. Yung konti lang. After mag-dinner, sinubukan ko namang i-repair yung aming air pump kasi maingay na siya. Yun pala, talagang nasira na siya. Ano ba yan? Bubuksan ko eh kasi tumutunog siya, di ba? Baka may nahulog na bato rito eh. Ingay eh. Okay, ito na setup namin. So yun yung ground tarp namin sa tent. Ito yun yung sunshade na binili ko hanggang dito, konti yan. Ito tuwalya ni Kurt. Oh, tapos yan. Tinamad na magtayo ng tent, di ba? Oh, resourceful. Papagana mo yung resourcefulness mo. Okay ba? Para tayo may open na kwarto. Para kaming may side awning, ano yun tawag doon? Yung may yan. Tapos si Sir Ron nandito na rin. Pagdating naman ni Sir Ron, nagdala rin pala siya ng mga medicine para dun sa mga pantal ko dahil nahigad ako dun sa may eco site.
campsite na. Pinuntahan namin yung bagong gawa. Wala pang pangalan daw. Yun yung mabatong yun. Magandang view ko rin ng isang campsite. Well, pinakita na namin pala nga kahapon. Takbo-takbo, walang masyadong aso. May bago na naman nakilala si Kurt. Lalagay namin sa YouTube channel niya. Doon kami sa may outdoor base camp. Nilakad namin dito. Mabatong part eh. Makikita mo yan sa YouTube, mami dyan. YouTube para si Sir eh. Oo, alam na paano humawak ng dog. Ganda ng kotse ni Sir, oh. Panalo. Ito naman yung isang side ng river, oh, kung saan napapagitnaan yung outdoor base camp. Dito sa part na to medyo maliit, pakipot, pero parang doon lumaki na yung ilog doon eh. Ito naman mga kaibigan ang aerial view ng outdoor base camp. Ito yung mismong campsite. Sa may bandang taas naman, ito yung pinuntahan namin ni Kurt na kung saan naghiwalay yung ilog. At dito naman sa part na to, nandyan yung bahay ng caretaker, pati na rin yung CR. Magkano itong poso nyo? Ay, wala. Sayang. Tapos ito, pwede itong i-rent at tulugan nyo. Pero hindi nyo pinaparentahan kapag may magre-rent. Ito, dining area, no? Ano mga kuting? Mimiyaw! Mimiyaw! Pa-CR ako. Ang ganda yung CR nila. CR dito. Siguro ginagawa pa lang to or natigil. Wala daw water dyan. Miski dyan sa gripo nung chinek ko kanina. So binigyan lang ako ng timba para makapaghugas ako. Buti na lang dala ko yung portable na shower namin. Magagamit namin kasi may gripo yun eh. Ito, pabalik na kami ng outdoor base camp. So ito yung pinaka-road nila rito. Ayos naman yung road nila, oh. Kahit sedan pwede dito. Kaya lang dun sa mga river crossing. Pag hindi umuulan, yun baka po pwedeng katulad nung sa eco side may mga nagro-cross ng sedan, Dios na, at saka yung Lancer, diba? Ito na yung outdoor base camp dun sa kabila, ilog. Sa kabila rin dun sa kanan, ilog dun. So napapagitnaan talaga tong outdoor base camp. Medyo mataas naman siya, pero pag bagyo, yung katulad ng Ulysses, lumubog daw.